Itong pangatlong reason, masasabi ko na out of 100%, ito yung 90% na posibleng na nangyayari ngayon kung bakit wala nang Tears Infinite sa mga bike shop. Ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba? Okay, ito na. Posible kaya wala nang stock ngayon sa mga bike shop ng Tears Infinite dahil ito ay breaking news. Tears Infinite hindi na daw mahagilap sa mga bike shop. Bakit kaya? So sa video na to pag-uusapan natin. Napakadami na kasi sa akin nagtatanong, Lods, bakit nga ba wala ng Tears Infinite sa mga bike shop? Anong nangyari? Magkakastock pa ba? Pag-uusapan natin yan sa video na to. So like, comment, share, and subscribe. Nandito nga pala tayo ngayon sa Mayon. Hindi, Taal. So nasa Sungay tayo ngayon. Ayan. May ride kasi ako ngayon. So pag-usapan natin habang nandito ako, habang maganda yung view natin sa likod. Let's go. Okay, unang-unang possible reason na nakikita ko dito or naiisip ko ay sa customs. Sa dami ng bike shop na napuntahan ko, nakakausap ko yung may-ari niyan, kaya nade-delay minsan yung mga stock sila ay dahil naiipit yan sa customs. Alam natin, pag custom kasi medyo matagal talaga yung pag-check yan, lalo na kung walang So yun yung unang-unang naiisip ko nung may nagtatanong na sa akin sa mga comment section ko, bakit daw wala ng Tears Infinite, kailan daw magkakastock. Dinoble check ko din to sa bike shop na pinakamalapit sa akin and trusted ko talaga, yung Budget Bikes Cavite. So dyan lang yan sa Patio de Lona, Golden City Village, Imus, Cavite. So na-confirm ko na wala na talagang Tears Infinite. Sa ibang bike shop din, mga Facebook page nila, isilip ko, yung iba ay wala na talaga. So possible reason no, ng una ay sa customs, malamang sa malamang yung stocks ay naipit doon, kaya wala na siguro yung stock sa mga bike shop ngayon. Itong pangalawang reason, I think malabo pero possible kasi na-experience ko to nung mga bandang pandemic na. Kasi alam na natin nung pandemic, pabilis talaga yung mga stocks na mga, lalo pag mga road bike ang usapan, mga gravel bike. Unang naubos sa mga road bike and gravel bike nung nag-pandemic, yung mga MTB, ako konti lang halos yung mga bumili niyan. Pero yung mga Sunbig Triton, yung mga road bike nila, iba-ibang brand, ay ubos talaga. Lalo yung mga Foxer, yung mga Trings, ay ubos na ubos talaga. Isa sa mga reason ay possible ay ang reason na to ay baka may nang iipit na naman ng stocks. Kasi nasagap ko tong balita na to noon nung pandemic. Alam naman natin nung pandemic ubos-ubos yung mga stocks. Itong stock ng Mountain Peak Striker, may mga bike shop akong ayoko na ng pangalanan na kilala, iniipit na lang yung stock ng Mountain Peak Striker kasi yung Mountain Peak Striker noon ay napakamahal talaga. Yung presyo kasi ng Mountain Peak Striker noon ay around 25,000 yung pinakamura, hanggang 30,000 pesos yun. So may nangiipit talaga ng stocks noon. Hindi ko lang alam kung nangyayari ulit yun ngayon, although maluwang na kasi ngayon. Pero sinasabi ko nga sa inyo, itong reason na to na baka may nangiipit na naman ng stock ng mga Tears Infinite ay malabo pero possible dahil na-experience ko to sa mga bike shop na napuntahan ko noon. Inipit na lang yung mga stocks nila ng Mountain Peak Striker para pag may naghanap, naubos na yung stock sa mga bike shop, ilalabas nila para medyo mahal yung presyo. Inulit ko, malabo pero may posibilidad na ganon. Itong pangatlong reason, masasabi ko na out of 100%, ito yung 90% na posibleng na nangyayari ngayon kung bakit wala nang Tears Infinite sa mga bike shop. Ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba? Okay, ito na. Posible kaya wala nang stock ngayon sa mga bike shop ng Tears Infinite dahil ito ay i-phase out na. No! God, please, no! 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 Phase out na siya. Sayang, di ka nakabili. No! So bakit mo nga ba nasabi na baka i-phase out na siya? Maniniwala ba kayo sa akin? Eto tignan nyo yung pattern na to Nung nilabas yung Tears Infinite noon, 2 years ago, 1 year ago nakalipas, hindi ko na matandaan kung kailan talaga siya nilabas. Pero alam ko, around pandemic siya nilabas. Unang labas niya, ang presyo niya is around 21,000, yung pinakamura yata, and up na yon. Ang presyo na to is tumataginti mga yali na 22,500 pesos. Napakasulit na kasi ng pyesa ng Tears Infinite. Tignan nyo 2x12 speed.
lahat ay alloy na. Naka-Sense Empire, naka-PYC yung chain, silvering na rin yung cassette niya, naka-Halotech na rin, kenda yung tires. Tingnan mo. Pero kasi yung mga panahon na yon, yung presyo niya is around 21,000 pesos. Sa 21,000k kasi ng mga panahon na yun, 21k and up, napakadami niyang kasalubong sa presyo niya. Tingnan nyo sa 21,000 na price range or 20k price range, makakabili ka na nun ng mga road bike and gravel bike ng ibang mas magandang brand. Foxer Lexon, Foxter Aero, Mountain Peak Striker, at napakadami pang iba. Ang kaibahan lang, yung mga nabanggit ko, karamihan sa kanila ay mga naka-Shimano Sora, Shimano Claris, although 9-speed and 8-speed yun. Ang dami niyang kabanggang presyo, around sa 21k na presyo. Ang dami niya, kaya hindi siya naging mabenta noong mga panahon na yon. I think sa regaling opinion ko lang to, ito yung napansin ko kasi kada budget na pinupuntahan ko noon, mas pinipilin bilhin yung mga talagang mas maganda yung brand compared doon kay TRX Infinite ng mga panahon na yun. Although, naka 2x12 speed siya pero para sa tao kasi ang gusto nila, naka Shimano Sora ka na dapat, Shimano Claris, o Shimano 105. Pag 105 kasi medyo malaki-laki na yun or medyo mas mahal na siya. Dahil hindi naging mabenta si TRX Infinite ng mga panahon na yon, yung 21k na presyo niya ay bumagsak ng 18,500 pesos. Gusto nyo magka-road bike? Ito, pwede nyo i-consider to kasi malaki na rin yung binaba ng presyo nito. Yung presyo nito noon ay 22,500 pesos nung nabayad ko siya. Pero ngayon, dito kay Bodega Bikes Cavite, ang presyo niya ay malaki na rin yung binaba. Ayan yung SRP niya ay 20,900. Ngayon ay 18,500 pesos. Sa 18,500 pesos na yon, halos kukunti na lang yung kanyang kakumpetensya dun sa price range na yon. Yung 21,000 pesos, ang dami lang tatamaan talaga na kakumpetensya, kaya hindi siya naging mabenta. Ngayon, after ng siguro isang taon yata or within 1 year, yung 21,000 pesos up na presyo niya, bumagsak ng 18,000. Around 18,500 kung hindi ako nagkakamali. Binagsak siya ng presyo pero hindi pa rin siya naging mabenta. Kaya ang last resort na ginawa nila, binagsak pa nila yung presyo. Eto na. Eto. TRX Infinite, 15,000 pesos. Compare dito sa 14,500 pesos. Binagsak nila yung presyo around 14,500 to 15,500 para lang mabenta si TRX Infinite. Napakadaming stock ni TRX Infinite ng mga panahon na yun na hindi mabenta. Kaya siguro, binagsak nila yung presyo para maubos yung stock ng TRX Infinite. Ito na. Sa 15,500 pesos, nasa range na siya ng almost mga range na mga budget na road bike Kaya, nakailang vlog na ako doon sa TRX Infinite. Ilang beses ko lang sinabi sa inyo na napakasulit na sa presyo niya ng 15,000, 14,500 to 15,500 si TRX Infinite ng mga panahon na yon. Kasi imagine mo, sa ganung price range, ang pinakamalapit sa kanya, na naalala ko na na-compare ko, si Sandpit Triton. Si Sandpit Triton kasi is around 15,000 to 15,500. Imagine mo, kung pagtatabihin mo yung Sandpit Triton, meron na pala ang video niya na, kung di nyo pa napanood, Sandpit Triton versus TRX Infinite. Ang pinili ko doon si TRX Infinite. Bakit? TRX Infinite kasi napakasulit na. 2x12 speed na Sense Empire, naka-cassette na rin, and naka-Halotech. Imagine mo, Halotech 15,500. Kumpara mo kay Sandpit Triton, tignan mo sa Sandpit Triton, naka 9 speed lang yun, 2x9 speed, hindi pa naka-ano yun naka-sense din yun sa Sandpit Triton, hindi pa yun naka-ano. Pero sa ganung range kasi, talagang mapipiliin ng tao yung TRX Infinite na 15,500 na napakasulit na. Na-compare ko na rin yan sa ibang mga road bike at pinipili ko pa rin talaga si TRX Infinite na pang matagalang road bike. Para sa akin, sa sarili kong opinion. Kaya, nasabi ko na isa sa mga possible reason kaya wala nang stock ngayon si TRX Infinite dahil ay phase out na siya. Binagsak na yung presyo niya, binigyan na kayo ng chance. 15,000 pesos, imagine mo, from 21,000 pesos, naging 18,500 pesos, naging 15,500 pesos. Tatlong beses nagbaba na, dalawang beses nagbaba ng presyo. Imagine mo, from 21k, 18k, naging 15,500. Napakasulit na niya. Tapos ngayon maghahanap na kayo kung kailan wala na.
in the good side naman, the good side, na possible din na naiisip ko, kaya siguro, wala na siyang stock ngayon, ito na, yung good side naman. Possible din, na inubos ang stock niya dahil may bagong version na parating. Oh, hindi natawa kayo ngayon. Pero, ito ay sarili kong opinion ko lang naman. Kasi base sa mga experience ko, sa mga nakakausap ko noon pa, na mga bike shop owner, pag mga ganyan pinapaubos, is either may bagong lalabas. Sino mo tingnan nyo yung nilabas ngayon ng Factor and ng Mountain Peak. Yung mga road bike nila na nabike ko this year lang. Di ba? Mga naka-integrated na yung Mountain Peak and T-Reach. Unang naglabas ng bago yung Factor. Tapos sumunod yung Mountain Peak. Magkakamag-alak lang naman yan eh. Si Factor, si Mountain Peak, si T-Reach. Magkakamag-alak yan. Isa lang ang tatay niyan, iba-iba lang ang nanay niya. Magkakamag-alak yan sa mga di nakakaalam. Yung mga yan. Kaya siguro, pinaubos si T-Reach Infinite possible para magbigay daan doon sa mga bago ng Factor and Mountain Peak, yung mga road bike na yon. Kaya out of stock ngayon si T-Reach Infinite. Sana nasagot ko na yung tanong nyo. So kung may mga katanungan pa kayo, inuulit ko itong mga sinasabi ko ay sariling opinion ko lamang. Posibleng mali ako, sana magkaroon ulit ng stock. Pero I think pag nagkaroon ulit ng stock yan, it's either matatagalan, maybe not this year, or baka maglabas ng bagong version si T-Reach Infinite. Or, worst case scenario, matulad siya kay Mountain Peak Striker na pinace out na rin, na hindi na, balita ko na hindi na daw mag-restock ngayon dahil may bago niya labas si Mountain Peak na road bike. Na nabati ko na rin, nasa channel ko lang din yun. So ayan, so sana nasagot ko yung mga katanungan nyo habang nandito ngayon tayo sa may sungay. Ayan, kita-kita nyo yung kita-kita nyo yung mayon, yung taal. Lahat na nakikita nyo dyan, yan mga yan. Lahat ang natatanong nyo dyan, hindi akin yan. Ayan. So sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Kung may mga katanungan pa kayo, gustong malaman, pasensya na medyo busy ako, di ako makapag-reply sa mga comment nyo sa mga videos ko. Ayun, so pipilitin natin maging masipag ulit kasi busy ako sa personal kong buhay ngayon. So ayan, sa personal grind ko, bukod sa YouTube kasi syempre kailangan natin kumita pa, mababa na talaga ang revenue sa YouTube ngayon. So kailangan natin gumawa ng paraan para kumita ng ibang pera sa ibang paraan, ng malinis in a clean way, no? Yung malinis na paraan. Malinis at patas na paraan. So ayan, ano masabi nyo? Kung nagustuhan nyo sa video na to, i-share nyo sa mga tropa nyo. Kung bago ka pa lang sa Alien channel na to, like, comment, and subscribe. Yun lang mga alien. So be it. I love you all. Signing up.